Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB, ito ang DZLB News. Magandang tanghali po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News. Balitang atin ibabalitan natin. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-5 sa buwan ng Setyembre taong 2025. Sa ulo ng mga balita. Hindi pagtanggal sa Laguna University sa CHED accreditation, pinatitiyak ng pamahalaang panlalawigan. Mga mambabatas sa lalawigan ng Laguna na nawagan ng pangmatagalang solusyon para sa pagbabaha. Flood Control Summit ginanap sa lungsod ng San Pedro. DENR on Wheels bumisita naman sa bayan ng Los Baños. Advanced Manufacturing Center ng Department of Science and Technology pinasinayaan sa lungsod ng San Pablo. Bagong diversion road itatayo sa bayan ng Kalawan. At suspect sa pagbaril sa isang lalaki sa barangay San Antonio dito pa sa bayan ng Los Baños, posibleng humarap sa kasong homicide. Ang inyo pong tagapagbalita ngayon tanghali, ako po si Gen Garma. At ngayon sa detalye ng mga balitang atin, nangunguna po ngayon sa ating newscast ang kontrobersyal pa rin na sirang gusali ng Laguna University at ang posibleng epekto nito sa pag-aaral ng mga estudyante roon. Pinatitiyak ni Laguna Governor Sol Aragones na hindi matatanggal ang akreditasyon ng Laguna University o LU bilang Local College and University o LCU sa Commission o LUC, sa Commission on Higher Education o CHED. Binigay ng gobernadora ang naturang pagtitiyak kakaalinsabay ng pag-inspeksyon ng mga kinatawan ng CHED Region 4A sa LU. Isinagawa ng CHED ang naturang inspeksyon upang matiyak ang patuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral sa pamantasan sa gitna nga po ng kontrobersiya sa sira-sira at depektibong new building ng pamantasan. Sa ulat naman ng Laguna Public Information Office o PIO, sinabi ng Pangulo ng LU na si Dr. Charlemagne Lavinia na handa ang pamantasan na ayusin ang kakulangan sa classroom para matiyak na sumusunod ito sa mga pamantayan ng CHED. Bilang tugon sa kakulangan ng classroom, inanunsyo ni Governor Aragones na maglalagay ang pamahalaang panlalawigan ng mga temporary classrooms sa isang bodega. Inaasahang nasa 15 hanggang 20 classroom ang maitatayo sa naturang bodega sa loob ng 3 buwan. Bagaman aminado si Aragones na hindi ito magiging komportable para sa mga estudyante at guro, aniya, mas mabuti na ang meron kesa wala. Tiniyak naman ng mga kinatawan ng CHED na hindi tatanggalin sa listahan ng mga accredited universities ang LU basta tumatalima ito sa mga pamantayan ng komisyon, partikular na ang learning continuity para sa mga mag-aaral. Pinaliwanag din ng CHED na hindi mabilis at may dinadaan ng proseso ang delisting ng mga programa at pamahalaan kung kaya't hindi basta-basta ang madedelist ang LU. Matatandang apektado ang mga klase ng halos 7,000 estudyante ng Laguna University dahil hindi magamit ang new building ng pamantasan dahil sa mga bitak at sira. Pinakokondem na ni Governor Aragones ang naturang gusali at ipinag-utos na ang pagpapagiba nito. Tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng impila. Narito na ang unang sigwada ng mga balita mula sa ating correspondents. Sa gitna ng mainit na issue ng umano'y korupsyon sa mga flood control projects sa bansa, nanawagan ng 3 mambabata sa lalawigan ng Laguna ng pangmatagalang solusyon laban sa pagbaha. Balitang atin natin ni Ben Hernandez. DZLB News Report. Nanawagan ang 3 mambabatas ng Laguna ng pangmatagalang solusyon laban sa paulit-ulit na pagbaha sa lalawigan at karating na lugar. Tinalakay ito sa pagdinig ng House Committees on Public Accounts, Public Works and Highways at Good Government and Public Accountability nitong Martes. Inihain ni Binyan City Lone District Representative Alfredo Arman de Maguila Jr. ang House Resolution No. 33
na isinusulong ang pagrerepaso ng lahat ng flood control projects sa paligid ng Laguna Lake. Layon nitong makabuo ng master plan na hindi lang tutugon sa pagbaha, kundi magpapabuti rin sa kalidad ng tubig sa lawa. Samantala, inihain naman ni Santa Rosa City Lone District Representative Roy Gonzales ang House Resolution No. 79. Layon nitong aralin ang posibilidad ng pagsasagawa ng environment-friendly dredging project upang mapalaki ang kapasidad ng lawa at mabawasan ang pagbaha. Binigyang diin naman ni Calamba City Lone District Representative Charisse Ann Hernandez sa kanyang House Resolution No. 107 ang pangangailangan ng pangmatagalang lake management at flood control mitigation master plan. Aniya, patunay ng kapalpakan ng gobyerno ang patuloy na pagbaha sa kabila ng bilyong-bilyong ginastos para sa mga flood control project. Hinimok din niya ang pagbuo ng isang evidence-based, people-centered at climate-resilient na plano para sa mas matibay na pamamahala sa lawa at pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Ito si Ben Hernandez, DZLB News. Maraming salamat, Ben, sa iyong ulat. Kaugnay pa rin po ng balitang flood control projects, idinaos po naman sa lungsod ng San Pedro, Laguna ang isang flood control summit upang talakayin at pagplanuhan ang iba't ibang mga hakbang laban sa lumalalang pagbaha sa paligid ng Laguna Lake. Balitang ating natin ni Darren Tongko. DZLB News Report. Sa gitna ng issue ng korupsyon sa mga flood control project, idinaos ang isang flood control summit sa San Pedro, Laguna noong ika-28 ng Agosto. Ito ay upang tugunan ang lumalalang problema ng pagbaha sa paligid ng Laguna Lake. Dinaluhan ng naturang summit ng mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Laguna Lake Development Authority o LLDA, at Commission on Audit o COA, kasama ang mga lokal na pinuno at iba pang stakeholders. Pinangunahan ito ng tanggapan ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag. Nanawagan si Matibag para sa komprehensibong master plan laban sa pagbaha. Kabilang dito ang matagal ng mungkahi na dredging sa lawa. Ipinahayag naman ng DPWH na bukas sila sa mungkahi ng mga mamamayan at tiniyak na magsasagawa ng mga masusing pag-aaral bago ipatupad ang mga plano. Nagkasunduri ng mga dumalo sa summit na magpatupad ng Zero Tolerance Action Plan laban sa katiwalian. Kabilang dito ang pagsasagawa ng joint audits ng DPWH, COA at LLDA, pagsasapubliko ng listahan ng mga proyekto, pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa maanomalyang proyekto, at ang pagbablacklist sa mga tiwaling kontraktor. Kasama rin sa plano ang paglilinis ng estero at creek sa mga barangay, pagpapatupad ng easement, at pakikipagkoordinasyon para sa mga kaugnay na proyekto tulad inaasahang magkakaroon ng ikalawang Flood Control Summit upang talakayin ang progreso ng mga plano at proyekto. Ito si Darren Tongko, DZLB News. Maraming salamat, Darren, sa iyong ulat. Nagatid po sa atin sa oras na 20 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy po ng ating mga tampok na balita mula sa usapin ng pagbaha, magtungo naman po tayo sa balitang pangkalikasan. Kasalukuyang ginaganap po ngayon sa Municipal Hall ng Bayan ng Los Baños, Laguna ang DENR on Wheels. Yan po ay sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office o DENR Penro ng lalawigan ng Laguna. Layo nito na mailapit ang mga serbisyong pangkalikasan sa komunidad at makapagbigay ng pangmatagalang benepisyo para sa kapaligiran. Kabilang sa naturang aktibidad ang pamimigay ng mga punlang namumunga ng prutas, yung mga fruit-bearing trees, at NARA bilang bahagi ng Community Plant Tree Program ng ahensya. Tampok din ang iba't ibang serbisyo gaya ng tree cutting permits o pagkuha ng tree cutting permits, chainsaw registration, agricultural and residential free patent, certificate of wildlife registration, lumber dealer registration, local transport permit at special patent. Bukas ang DENR on Wheels ngayong pong araw ng Biyernes hanggang alas 3 po yan ng hapon. Susunod sa DZLB News, Advanced Manufacturing Center ng Department of Science and Technology, pinasinayaan sa lungsod ng San Pablo.
Bagong diversion road itatayo sa bayan ng Kalawan, Laguna. At sa ating pong police report, suspect sa pagbaril sa isang lalaki sa barangay San Antonio, Los Baños, Laguna, posibleng humarap sa kasong homicide. Marami pang balitang ating ibabalita natin sa pagbabalik ng DZLB News. Ang oras po sa buong kapuluan, 23 minutos makalipas ang alas 12. The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus is now accepting applications from the best and the brightest grade 6 students to join our next batch of grade 7 scholars. The scholarship benefits include free tuition, free loan of books, monthly stipend, and dormitory privileges. Apply now at nce.pshs.edu.ph or call us at 0917-654-8089. Hindi na to pasok sa budget. Nak, umpisan mo na maghanap ng dorm. Mabilis magkaubusan. Hanggang 2,000 lang sagad kaya natin, ha? Nak, musta? May hanap ka na? Wala pa rin may, tas wala pa rin pong slot. Tapos sa iba masyado namang mahal. Tutuloy pa ho ba kaya ako nito? Nananatiling hamon sa mga estudyante ang makahanap ng tahanan malayo sa kanilang tunay na tirahan. Mahal pa rin ang mag-aral sa libre. Maraming balakid sa malayang edukasyong inaasam. Mahal pa rin mag-aral sa libre. Hindi na maiiwasan ang pagkalat ng kaduda-dudang impormasyon sa internet. Kapag hinayaan ay maaaring magdulot ng peligrosang gawin. Ano nga ba ang maaaring gawin upang protektahan natin ang sarili mula sa maling impormasyon? Ang tawag sa pagkalat ng maling impormasyon sa internet ay information disorder. Madalas, ang ating nakikita ay misinformation at disinformation. Ang misinformation ay mga post na hindi makatotohanan ngunit walang layunin na makasama. Ang disinformation ay mga post na hindi makatotohanan na may layunin na magdulot ng pinsala. Marapat ay mag-fact check tayo.
Basahin ang article, suriin ang sources kung katiwa-tiwala, tignan ng date. Tandaan, huwag magpaloko, mag-fact check tayo. The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus is now accepting applications from the best and the brightest grade 6 students to join our next batch of grade 7 scholars. The scholarship benefits include free tuition, free loan of books, monthly stipend, and dormitory privileges. Apply now at nce.pshs.edu.ph or call us at 0917-654-8089. At muli pong nagbabalik ang DZLB News sa inyo pa rin pong sabayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube Live at on demand sa Spotify. At ngayon sa pagpapatuloy ng mga balitang atin. Narito na po ang ikalawang sigwada ng mga pagulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dumako po tayo sa mga balitang pang-teknolohiya. Binuksan na ng Department of Science and Technology o DOST ang kanilang Advanced Manufacturing Center o AMCen sa Laguna State Polytechnic University sa lungsod ng San Pablo, Laguna. Balitang atin hatid ni LB13 Daniel Cabalza. DZLB News Report. Binuksan ng Department of Science and Technology ang bagong Advanced Manufacturing Center o AMCen sa Laguna State Polytechnic University o LSPU, San Pablo City Campus noong Martes. Handog ng AMCen ang mga serbisyo at makabagong teknolohiya tulad ng additive manufacturing o 3D printing, materials development, prototyping at product design. Kabilang rin dito ang mga kaugnay na pagsasanay at konsultasyon. Makatutulong ang mga naturang serbisyo sa pagbuo ng iba't ibang ideya at prototype na maaring magpalakas ng manufacturing center ng bansa. Malaki ang ambag ng Calabarzon sa manufacturing sector ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2022, pangalawa ang rehiyon sa may pinakamaraming manufacturing establishment. Samantala, nasa mahigit 44% ng mga manggagawa sa manufacturing sector ng bansa ay galing sa Calabarzon. Inaasahan rin ang kontribusyon ng AMCen sa sektor ng agrikultura. Makatutulong ito sa mga magsasaka, partikular sa Laguna at Quezon, na makagawa ng mga bahagi ng kanilang mga kagamitang pansaka. Sa tulong ng AMCen, mahasa ang kakayahan ng mga Pilipino sa makabagong teknolohiya. Inaasahang magbubunga ito ng bagong henerasyon ng mga inhinyero, mananaliksik at inventor na bihasa sa paggamit ng mga tinatawag na disruptive technologies. Bukod dito, nag-aalok din ng AMCen ng oportunidad para sa iba pang sektor tulad ng edukasyon at negosyo. Estudyante man o negosyante, bukas ang AMCen para sa sinumang nais gumawa ng prototype ng makina. Kasama si Chris Calamlam, ito si LB13, Daniel Cabalza, DZLB News. Maraming salamat, LB13 Daniel, sa iyong ulat. Isa pang report, balitang infrastruktura po naman. Itatayo po sa bayan ng Kalawan, Laguna ang isang panibagong diversion road. Ang mga detalye sa balitang atin ni Alex Sailon. DZLB News Report. Magkakaroon na ng 11-kilometer diversion road sa bayan ng Kalawan, Laguna. Inanunsyo ni Kalawan Mayor Osel Karatihan ang pag-aproba sa naturang infrastructure project. Bukod sa habang 11 kilometro, may lapad itong 30 metro. Layunin nitong bawasan ang bumibigat na trapiko at paunlarin ang turismo sa bansa. Hatid ng diversion road ang alternatibong ruta para mapabilis ang biyahe ng mga sasakyan. Malaki rin ang maitutulong nito upang maipakilala ang bayan ng Kalawan.
Bilang kilalang tahanan ng magagandang tanawin, inaasahang dadami ang turista rito kapag natapos ang proyekto. Ani karatihan, magsisilbi itong lifeline ng ekonomiya at tulay upang maging bagong sentro ng progreso ang Kalawan. Aprobado rin ng Department of Budget and Management ang naturang proyekto. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng Kalawan sa proyekto ang mga pribadong mamumuhunan at ang CEO ng San Miguel Corporation na si Ramon Ang. Wala umanong pondong ilalabas ang LGU para sa proyekto dahil susuportahan ito ng pribadong sektor. Nakatakdang simula ng konstruksyon ng kalsada ngayong taon at inaasahang matatapos ito sa 2027. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa sandaling matapos ang proyekto ay hindi lamang mga taga-Kalawan na makikinabang kundi ang buong probinsya dahil sa mga bagong oportunidad para rito. Ito si Alex Sailon, DZLB News. Maraming salamat Alex sa iyong ulat. Nagatid po sa atin sa oras na 41 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy po ng ating mga tampok na balita sa ating naman pong police report. Posibleng maharap sa kasong homicide ang suspect sa pamamaril na ikinamatay ng isang lalaki sa barangay San Antonio, Los Baños, Laguna nito pong Agosto 31. Sinabi ni Police Senior Master Sergeant Rizalito Don ng Los Baños Municipal Police Station sa DZLB News na inihahanda na ang isasampang reklamo laban sa suspect sa Provincial Prosecutor's Office ng Lalawigan ng Laguna. Dagdag ni Senior Master Sergeant Don, nakikipag-coordinate naman ang mga kapamilya ng biktimang namatay sa naturang krimen sa pulisya. Titignan natin kung papasok yan sa homicide. Kasi ano sila nagkaroon ng pagtatalo, then na-commit yung krimen. Siyempre para sa kanila masakit yung nangyari, pero very cooperative naman sila. Katunayan pumunta sila rito nung time na nangyaring insidente. Tapos siyempre nakuha namin ng statement yung mga pati yung witness nila, pati yung kamag-anak ng biktima. Yan po ang tinig ni Police Senior Master Sergeant Rizalito Don ng Los Baños Municipal Police Station. Samantala, binigyang diin din ng pulisya na mayroon silang Samantala mga kaibigan, bago po yan, hinahanap at tinutugis pa rin ng pulisya ang suspect sa naturang krimen. Hinahanap din ng pulisya ang sumpak na ginamit sa naturang pamamaril. Matatanda ang nag-viral kamakailan ang video ng pagtatalo ng ilang kalalakihan malapit sa riles ng tren sa Barangay San Antonio na kalaunan ay nauwi sa pamamaril. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo between dun sa parehas na partido. Tapos nakainom sila. So anong nangyari, hindi nagkaintindihan. Nagkaroon ng sakitan, mano-manong sakitan. Napagtulungan nila yung suspect. Nasuntok yung suspect dahil yung suspect pinintahan naman sila. Nilusob nila. So ang ginawa ng suspect, nakabalik siya. Binalikan niya yung sa pamilya ng biktima, tatlo silang lumusob dun sa suspect. Then nung nakita ng suspect na tatagain na siya, nagpapatok na siya. Binaril niya na yung isang biktima. Samantala, binigyang diin din po ng pulisya na mayroon silang mga proyekto kontra sa posibleng paglipanan ng mga hindi rehistradong baril at iba pang mga firearms. Meron pong programa ang PNP dyan na katulad ng meron kaming mga PCR. Sila ang mandato nila para ma-inform yung mga komunidad na dapat yung mga gamit o yung mga baril nila dapat nakarehistro. Yan po ang tinig muli ni Police Senior Master Sergeant Rizalito Don ng Investigation Section ng Los Baños Municipal Police Station. Ang oras po sa buong kapuluan, 44 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali at narito na ang ating ulat panahon. DZLB News, ulat panahon. Kasalukuyan pong nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang southwest monsoon o hanging habagat. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon ay makararanas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat.
dahil po iyan sa habagat. Sa Western Visayas, bagyang maulap pag sa maulap na papawirina, may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang mararanasan dahil din po iyan sa habagat. Sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, bahagyang maulap pag sa maulap na papawirina, may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang mararanasan dahil naman po iyan sa localized thunderstorms. Samantala sa ating pong regional forecast, makararanas po ang lalawigan ng Cavite ng halos maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Ang Laguna, Batangas, Rizal at Quezon naman ay makararanas ng bagyang maulap pag sa maulap na papurin na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Maglalaro sa 26 to 32 degrees Celsius ang temperatura sa Cavite, 23 to 32 degrees Celsius sa Laguna, 24 to 33 degrees Celsius sa Batangas, 21 to 27 degrees Celsius sa Rizal at 24 to 33 degrees Celsius sa lalawigan ng Quezon. Sumikat po si Haring Araw kaninang alas 5:44 ng umaga at lulubog naman po ito mamayang alas 6:05 ng gabi. Narito naman po ang inyong abangan mamaya sa Galing UPLB. Let the countdown begin, classmate! Pero bago magpatugtog ng mga Christmas songs, abay taratambay muna sa Galing UPLB. Pag-uusapan sa naturang programa ang bagong wellness at outreach program ng Institute of Animal Science sa pamamagitan ng Animal Assisted Intervention. Kasabay naman ng selebrasyon ng anibersaryo ng UPLB College of Economics and Management, makikipagkwentuhan sa atin ang isa sa kanilang natatanging alumna. At syempre tuloy din ang paghahatid natin ng mga balita at pangyayari sa ating pamantasan ngayong linggo. Kaya naman tambay na sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at kawani ng UPLB. Samahan si classmate RJ Galang sa Galing UPLB live mamayang alas 3 ng hapon. Mapapakinggan, mapapanood at masusubaybayan po ninyo excuse me po ng sa Facebook at YouTube pages ng Radyo DZLB. Mga kaibigan, meron ho tayong paanyaya mga kaibigan para sa mga gustong manood ng stage play. Ano ang kaya mong gawin para sa pag-ibig, para sa bayan? Tunghayan ang kwento ng pag-ibigan na handang sumalungat sa agos ng panahon. Inihahandog po ng Tag-Ani Performing Arts Society kasama ang UPLB Office for the Initiatives for Culture and the Arts ang O Pag-ibig na Makapangyarihan. Yan. Sa Setyembre 12, 13 at 14 sa DL Umali Hall ng Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Sa Setyembre 12, 7 p.m. po ang unang palabas. Sa Setyembre 13 at 14, 2:30 p.m. at 7 p.m. po naman ang play dates. Yan. Para po sa mga tickets, maaari po kayong bumisita sa bit.ly/OPNM sa LB. Ulitin natin, bit.ly/OPNM sa LB.
Bati lang po natin ang mga nakatutok ngayon sa ating palatuntunan ngayong tanghali, kaya kagaya ni na Tita Joey Copela at si Adrian Paul Conoza ng Business World na magdiriwang po, pahayagan nila ay magdiriwang ng kanilang anibersaryo sa susunod na linggo. Happy anniversary sa ating mga kasamahan sa hanap buhay dyan sa Business World. At syempre, shoutout na rin natin yung nating mga kasamahan sa press on standby kagaya ni na Paulo Barcelon, Madam Chair Tep Nazario at si Gab Humilde Villegas. At mga kaibigan, sa lahat po ng mga nakakakilala, mga kaibigan, kamag-anak, mga naging guro, kasamahan sa trabaho ni Dr. Mildred Moscoso ng Department of Educational Communication, nais lamang po naming ipabatid sa pamamagitan po ng mga pasilidades ng himpilang ito na inyo pong sinusubaybayan ngayong tanghali, na si Ma'am Melz ay nagdiriwang ng kanyang birthday! Isa sa mga veterana din ho yan ng Radyo DZLB, si Ma'am Melz. Happy birthday po, Ma'am Melz! Nawa po ay may makarating na pansit sa himpilang ito. Ang pagbati pong iyan, syempre mula sa lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB. At dahil nga bare months na sa atin pong Christmas countdown, hindi na sumisilip, nakalabas na 111 araw na lamang, 111 days to go. Aba, Pasko na. Hindi na sumisilip sina kinikilig, lumabas na at kinikilig sina Mariah Carey at Jose Marichan. Aba naman, Paskong Pasko. At yan po ang kalipunan ng mga balitang atin ibinalita natin dito sa DZLB News ngayon pong araw ng Biyernes, 5 sa buwan ng Setyembre taong 2025. Mula po dito sa bulwagang pambalita ng Radyo DZLB, ako po si Gen Garma. Mula po, ano nangyari sa akin? Nakalimutan ko na yung extra ko dito sa programa. Maaari po ninyong muling balikan ang ating balitaan. Weekend na nga. Maaari po ninyong balikan ang ating balitaan sa DZLB News Podcast sa Spotify sa inyong paboritong podcast app. Sundan ang DZLB News sa facebook.com/DZLB News at twitter.com/RadyoDZLB 1116 para sa iba pang mga balita. Kung meron po kayong mga news tips, media advisories, mga panawagan at mga anunsyong pambayan, maaari po kayong mag-email sa dzlbnews@devcom.edu.ph. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli po kami maghahatid ng mga balita mula sa inyong pamayanan para sa pag-unlad ng bayan sa Lunes, alas 12 ng tanghali. Magandang araw po sa ating lahat. Pilipinas, Calabarzon, Padayon, happy weekend po sa ating lahat.